Sa mundo ng labanan, isang suntok lang ay kayang magbago ng lahat. And he's really hurt! He's all over the place! Maaaring manghina ang alamat at mawalan ng kontrol ang mga kampeon. Sa isang iglap, ang perpektong suntok ay maaaring magdulot ng di malilimutang kaguluhan na nagkaroon pa ng sariling pangalan, ang sayaw ng manok. Trout's 26-0, 14. There's a big right hand that drops Trout. Ang mga epikong sandali ay agad nagiging bahagi ng kasaysayan. Feel like it's paper darts against the mat. Oh, he's got it going with a left hook. What a finish here! Hey! Noong 2013 sina Canelo Alvarez at Austin Trout ay naglaban sa ring para sa gintong premyo na maaaring mawala sa kanila. Mula pa sa simula, isa na itong laban na parang naglalakad sa talim ng kutsilyo. Can he get the right hand leading against this guy? Mabilis at malinis ang nakakainis na jab ni Trout. Masama ang balak ng mga counterpunch ni Canelo, pero kailangan niya ng tsansang makapasok. 40,000 on hand at the Allen. Austin Trout would like to make them wait for 12 rounds. Trout snaps out. Against a fighter like is just throwing punches with mean intentions. Yes. Walang gustong magpatalo o umatras sa bawat round. Misteryo ang scorecards at pabago-bago ang laban, parang pendulo bawat segundo. And both being in their chair is trying to... The pay for this is too high. Both of them have something. Up a little short. No, you've got to get in and give the fight we expected. Dumating ang ikapitong round, ang hindi inaasahang punto ng pagbabago. Pumasok si Trout ng agresibo gaya ng buong gabi at biglang crack! Austin Trout's 26-0, 14. There's a big right hand that drops Trout. Tumuloy lang ang tuwid na kanan ni Alvarez sa depensa niya. Napatumba si Trout habang pilit niyang pinananatili ang balanse, nilalabanan ang grabidad at takot. Tumayo siya, pero hindi na siya gaya noon. Nawala na ang sigla sa kanyang lakad, napalitan ito ng purong instinct ng pagkaligtas. It's not like he's running. Fight. And there's taking to Austin Trout at the... Nang tumunog ang huling kampana, pareho nilang ibinuhos ang lahat sa ring. At nang dumating na ang mga scorecard, isang pangalan ang namayani sa ingay. Canelo Alvarez, pinag-isang kampeyon. Pero sa loob ng 12 round, walang nakakaalam kung paano magtatapos ang kwento. Hardest puncher that Trout had faced and the best... Punong-puno ng kuryente ang Sydney Arena at lahat ng tagahanga ay abang-abang noong gabing iyon ng 2001. 2 kampeyon, 2 sinturon, isang gabi lang para magpasya kung sino ang tunay na hari ng dibisyon. Mula sa unang kampana, sumayaw si Judah at nagpakawala ng mga kombinasyon, sinusubukang kontrolin ng bilis, pero hindi siya hinabol ni Chu. Naging matiyaga siya, sinusukat, hinihintay ang tanging sandali na lahat ng galaw ni Judah ay mawawalan ng saysay. Skipping around, waiting for Costa to come in with his eyes till he holds that hit. At nangyari ito, isang eksaktong at nakakatakot na kanang suntok ang tumama sa baba ni Judah. Boom! Parang tumigil ang oras. There goes Sam Judah, and he's really hurt. He's all over the place. Sa isang iglap, parang naputol ang katawan ni Judah. Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti sa isang katawa-tawa at hindi malilimutang chicken dance. Sinubukan niyang mag-stabilize pero nanaig ang grabidad at bumagsak siya nang bumigay ang tuhod niya. Walang nagawa ang referee. Si Tuna ang walang kapantay na kampeon. Isang suntok, isang nakakatakot na pag-uga, at isang alamat ang isinilang. At kung ito ay nakakagulat, huwag mong palampasin ang susunod. Dahil sa susunod na laban, muling lumitaw si Judah. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya ang gumawa ng sayaw ng manok. Noong 1986 pumasok si Mike Tyson, 20 taong gulang sa ring para tuparin ang kanyang kapalaran. Sa harap niya ay si Trevor Berbick, kampeon ng World Boxing Council, isang veterano na may lakas at pagmamalaki. Hindi nandoon si Tyson para sumayaw, nandoon siya para manira at gumawa ng kasaysayan. Sa unang kampana, agad sumugod si Tyson, nagpakawala ng mabilis at mabagsik na kombinasyon na nagpaatras sa kampeon. Kind of feeling him out here, but he goes out the way. If he doesn't pump that jab in the face, just the movement ahead of Mike Tyson as he takes a left hook that just raises. Trevor
with this bravado for all of the opponents of Mike Tyson. He's standing flat-footed right Bawat suntok ay tunog-kulog na may masamang balak. up. Notice the lazy left. Watch Tyson load up with left round one. Tyson clips Mike as soon as, a right hand. See this? Tyson walking right through. He's winding his Mike. Again, he's Sa ikalawang round dumating ang pagbagsak. Isang bugso ng suntok ang nagpatumba sa kanya. for the world. Trevor Berbick and Mike Tyson. Tyson goes to work right away, and he gets Trevor in trouble. Tumayo si Berbick ng natitigatig pero tinapos siya agad ni Tyson sa isang malupit na hook kahit gusto pa niyang lumaban. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the ropes. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants. Bumagsak siya. Sinubukan niyang tumayo pero natitigatig. Bumagsak ulit. Hindi na gumana ang binti niya. Pinigilan siya ng referee. Nagwagi si Mike Tyson. Sa edad na 20 si Mike Tyson, ang pinakabatang heavyweight world champion sa kasaysayan, matapos ang isang knockout na kasing epic ng record. Noong Nobyembre 7, 2000 sa arena ng Nuremberg, Alemanya, naganap ang totoong laban ni David at Goliath. Sa isang panig, naroon si Nikolai Valuyev, ang higanteng Ruso na may taas na 2 punto, 13 metro at timbang na 145 kilo. Ipinagtatanggol ang kanyang korona sa mundo ng Asosasyon ng Pandaigdigang Boxing. Si David Haye ay mabilis, matapang, at halos isang talampakan ng taas ngunit higit 40 kilo ang dehado sa timbang. Sa loob ng 11 rounds, ito ay naging isang laro ng chess na kasing bilis ng kidlat. He could end up burning or restraining Valuev into making Will move over. Oh, terrific shot there. too much. His right hands can't time him. That good right hand again. Papasok labas si Haye. Nagpapakawala ng eksaktong mga suntok. Iniiwasang maipit sa walang katapusang abot ng higante. Chances that he's taking. He'd open up a lead if you were open to digit fights. When he's nearly always at home, being a little quicker. They've tried to train him for a bit more speed. Valor. He's A couple of times which Valuev has struggled to do up to now. You want to. Pero sa ikalabindalawang round, dumating ang sorpresa. Bigla nagpakawala si Haye ng isang malakas na kaliwang hook na tumama ng direkta kay Valuyev. still like it's paper darts And against the again. mouth. Oh, he's got it going with a left hook. What a finish here. Nabigo ang higante sa kanyang mga binti. Natumba-tumba siya na parang nakakatawang sayaw habang umuugong ang mga tao. Maagang nabali ni Haye ang kamay niya sa laban, pero gabing iyon, tinapos din niya ang paghahari ni Valuyev. Nanalo siya sa pamamagitan ng majority decision at ikinagulat ng mundo ng boxing. Wishing he had gone for knockout. And he's shown he's got the Crowd saying I've won this, you know. Very silly. And I just this from Hay. Natalo ng maliit ang higante. At ang heavyweight division ay may bagong hari, isang hinubog ng bilis, eksaktong galaw, at matinding tapang. Tumunog ang kampana sa Las Vegas para sa 4 na round na laban sa undercard. Pero ang nangyari sa loob lang ng 2 rounds ay naging panghabang buhay na babala para sa sinumang magmaliit kay Sharif Boguere. Mula sa unang jab, lumaban si Boguere na parang naka-fast forward ang kilos. Malilinis na suntok, eksaktong mga hakbang, at ritmo ng jab kanan na nagpilit kay Rodolfo Armenta ng Mexico na mag-survival mode. Place outside of Mexico. He's been very busy this year, Joe. This is his 8th fight since January. That left hand. I mean, that helps a fighter when he's been... Although he reaches in, he can have a little success. And Armenta. At dumating ang sandali, isang biglaan at marahas na pagbabago. Nagpakawala si Boguere ng kidlat na kombinasyon na tumama ng buo. Being attacked so quickly by the quick-handed Bulgari, Armenta didn't seem to be ready, but now he's definitely not ready as his leg. Nangatal si Armenta. Parang guma ang mga binti, hindi makahanap ng balanse ang utak niya. Sumabog ang karamihan. Ang iba natawa sa kaba habang pinapanood ang walang kontrol na sayaw ng malalambot na binti. Nalampasan ni Armenta ang reperi, itinayo siya ng pride, pero naamoy ni Boguere ang dugo. Isang jab at kanang paikot na suntok, bumagsak ulit si Armenta. Right now, no, but Bulgari needs to stay calm, and that fight is... Awa mula sa sarili niyang sulok ang nagpahinto sa laban bago lumala ang parusa.
Noong 2005 sa Foxwoods Resort Casino, maraming umaasang may aksyon. Ngunit walang nakaalam sa mangyayari. Si Joe Powell at Cornelius Bondrage ay nagtapikan ng guwantes, nagkatitigan, at sa loob ng ilang segundo, tumabog ang lahat sa kaguluhan. Wala pang 10 segundo sa unang round, sabay silang bumanat at pareho silang tumama ng malinis. Sa isang kisap mata, sabay na bumagsak sina Powell at Bondrage, isang napakabihirang doubling knockdown na nagpatulala sa buong madla. He's in the red. We should mention the guy in the electro. Oh, gee, almost it wasn't a double knockdown. It was a knockdown as Bondrage went down. Napatigil ang referee at naguluhan. Tumayo ang dalawa na parang walang nangyari. Parehong ayaw magpatalo. Pero nakita na ni Powell ang kahinaan. Sa sumunod na palitan, pinakawalan niya ang isang perpektong kaliwang hook. Isang malakas na suntok diretso sa panga ni Bondrage. Knockdown. Massive left hand by Powell. Sinubukan niyang tumayo, nabigo, sinubukan ulit at bumagsak siya. Hindi na tumutugon ang katawan niya, kahit na ang kanyang kagustuhan ay oo pa rin. He is out of it. One of the most astounding. Sa loob lamang ng 22 segundo, natapos na ang laban. Nagbigay si Powell ng isa sa pinakamabangis at di malilimutang knockout sa kasaysayan. Isang laban na nagsimula na pareho silang nasa lona at natapos na ang isa ay tuluyang nawalan ng malay. Noong 2013, ipinagtanggol ni Neil Dawson ang kanyang internasyonal na titulo sa cruiserweight ng World Boxing Organization laban kay Chris Keane. 2 malalakas sumuntok, isang ring na walang oras para mag-alinlangan. Ang unang round ay puro pag-aaral, pero ramdam na ang tensyon sa hangin. Lumapit si Kian ng kumpiyansa, binibigat ang suntok para takutin si Dawson. Pero naunahan siya ni Dawson. Isang maikling kaliwang hook sa sentido, pinutol ang koneksyon ng utak at katawan ni Kian. Namamagitan ng referee, umingay ang mga tao, at napanatili ni Dawson ang titulo sa brutal na sunod-sunod na galaw na nagpatahimik sa lahat. Kasama na ang kampeon ng Britanya na si John Lewis Dickinson na nanonood mula sa ringside. Akala mo ba ito na ang pinakamatindi? Ang susunod na laban ay patunay na sa boxing, laging may bagong unos na darating. Ang gabi ay punong-puno ng tensyon, bawat mata sa arena ay nakatutok kina Zab Judah at Floyd Mayweather Jr. Right club definitely touched the canvas. Sapat na iyon para bilangin ng referee bilang knockdown. Ngunit hindi lang ang patakaran ang ikinagulat ng lahat. Pinagdedebatehan pa rin ng mga tagahanga kung ito ba ay purong galing o tsambalang. Pero ang hindi maitatanggi, napabagsak ni Judah si Mayweather sa lona. Kahit sandali lang. Punong-puno ng pananabik ang ring noong gabing iyon. At ang mga tagahanga ay nasa gilid ng upuan. Sina Diego Corrales at Jose Luis Castillo ay nagtayo ng isang tunggalian na nangakong magdadala ng putukan. At mula pa lang sa unang kampana, tinupad ng laban ang lahat ng iyon. Corrales early, Steve. That surface of it, you would think this is a very risky move for Corrales early. Tony Weeks, a solid, highly regarded referee. Great bump. Yeah, that is Castillo's elbow. A right uppercut and a left hook by Castillo that tagged Corrales' range. April News headline. And Corrales. Multiple punches. He's throwing combinations on the inside. Round 4 scheduled for... Lumabas si Castillo na matalim, eksakto. May malinis na footwork at mga jab na sumabog na parang kidlat. Pinangungunahan niya ang gitna ng ring. Sinusukat ang kalaban at hinihintay ang tamang oras para pasabugin ang agresibong estilo ni Corrales. Castillo! The area under Corrales that rocked Castillo. He almost was fighting. Look at Corrales showing the sense of urgency with his left eye nearly... A questionable blow there by Castillo. Right hands, a series of rights and a combination. At nangyari ito. Isang malinis at brutal na suntok ni Castillo ang nagpatumba kay Corrales sa lona. Isang sandaling di malilimutan.
Nanginginig ang kanyang mga binti. Bumibigay ang mga tuhod, gumagalaw ng walang kontrol ang mga braso, at sa isang saglit ay parang tapos na ang lahat sa pangalawang pagbagsak. Canvas. Castillo looking to finish it here. He goes down again. Tinubukan ni Corrales na manatiling nakatayo, pero tinatraidor siya ng kanyang katawan at natitigatig, at siya ay magiging immortal sa bawat koleksyon ng mga highlight. He's out. 4, 5, 6. 1 point. Excessive spitting out of the mouthpiece. A point deducted. Gayunpaman, ipinakita ni Corrales ang katatagan na magtatakda sa kanyang alamat. Bumangon siya, bumalik sa laban, at sa huli ay nakuha ang tagumpay. Waiting. Castillo. Weak steps in and the fight in. Ang teknik ni Castillo, tapang ni Corrales, at di malilimutang sandali ang nagtaas sa laban na ito lampas sa karaniwan. Isa itong epikong palabas. Isang patunay na sa boxing, isang suntok lang ay maaaring lumikha ng walang hanggang alaala. Mula sa nanginginig na binti ni Judah hanggang sa pagbagsak ni Corrales, ang mga sandaling ito ay paalala na kahit ang matapang na mandirigma ay maaaring mapahiya agad. Kaya sabihin mo, aling knockout na may sayaw ng manok ang di mo malilimutan? Dahil sa boxing,